Good morning mga nanay. Ayan, busy na ako dyan. Magsisimula na yung araw ko pagka alis ng mga bata papuntang school. Ayan, inaayos ko yung mga nakalat namin noong umagahan nila. Nililinis ko yung table. Maliit lang naman yung bahay namin kaya hindi ako mahirapang maglinis dyan. Kaya na nga, lilinisin ko yan. Huhugasan ko yung mga ginamit nilang umagahan na mga utensils. Pasensya na po sa Tagalog ko kasi po hindi po ako talaga sanay magtagalog kasi po Ilonggo po ako. Pasensyahan nyo na sa hindi naman nagandahan sa video ko. Okay lang din. Pwede rin kayong hindi manood. Ginawa ko lang to yung nagbablog lang ako kasi parang pamatay oras pa. Kasi pagkaalis ng mga bata papuntang school, ako lang yung maiiwan dito, mag-isa. So wala naman akong gagawin. Minsan, manonood na lang ako ng TV all day o kaya mag-internet, mag-YouTube. So parang sabi ko, why not gagawa ako ng video para, kumbaga malibang ba ako? Ayan. Actually, minamadali ko yung paghugas dyan kasi 8 o'clock, nawawala na yung tubig dito sa area namin. Dito kami kasi sa city, sa province namin. Actually, nagre-rent lang kami dito dahilan sa yung mga bata gusto namin makapag-aral dito sa city sa magandang school. Kaya talagang tiniis namin na lumipat dito kahit na medyo mahirap. Pero at least, usapan kasi namin ng asawa ko na priority talaga namin yung mga bata na makapag-aral sa private school. Hindi naman kami sa nagmamayabang, no. Mahirap lang na din kami katulad nyo, pero talagang tinataguyod ng asawa ko na parang sa future ba ng mga bata, kasi napag-usapan na dati namin yan, na kahit mahirap lang kami, wala naman kami ipapamana sa kanila sa pagtanda na nila o kaya yung pag nawala na kami. So, pinopoint talaga ng asawa ko na yung maibigay lang namin is good education o yung magandang makapag-aral sila sa magandang school. Kasi naman, ngayon naman, iwan ko ba, pero siguro may nakakaintindi rin na pagaling ka sa magandang school, pag maghanap ka ng trabaho, mas madali. Ewan ko ha, hindi naman nagdi-discriminate ako sa mga yung pang public ha, pero yun lang talaga yung ano ko, yung napansin ko lang. Kaya sabi ko sa mga anak ko na pag time has come na makatapos sila at makapagtrabaho, sa kanila na yung kung anong magiging buhay nila. Kasi, 'di ba, hindi na kami nila masisisi kasi pinag-aral na rin sila sa magandang school. So, kung anong future nila, nasa kanila na yon. Sabi ko nga sa kanila wala naman silang mamanahin sa amin ng papa nila. Yun yung talagang good education na magagamit nila na maabot nila yung gusto nila in the future. Ako din kasi hindi ako nakapag-aral Kaya yung asawa ko lang talaga yung may trabaho. Sobrang hirap din kasi namin dati. Yung 11 kami na magkapatid. Pero sa awa ng Diyos, nakapagtapos rin na kami ng high school. Pero yun lang. Yung kung gusto mo mag-aral ka ng college, ikaw na yung magsariling sikap kung ano yung pwede mong gawin. Sa hirap ba naman ng panahon ngayon? Ako siguro, nag-asawa ako, 22 na ako Pero hindi ko pinagsisihan kasi kahit naman, masabi ko rin na hindi naman talaga yung mayaman yung asawa ko, pero at least sobrang responsable naman niya sa pamilya niya. Yun talaga yung inaano ko na parang hindi rin ako nagsisi na instead na nag-asawa ako. Kasi ang hirap ang hirap talaga pag regarding naman dun sa iba na talagang pinilit na ginawa lahat na makapag-aral, no.
Okay, ano naman yun sa kanila. Depende naman siguro. Sa akin, choice ko yun eh. Kasi, yung dati, nung nalaman ko na na parang yung boyfriend ko nito, na parang sabi niya, kasi, to tell you frankly, yung asawa ko matanda sa akin ng 20 years. Sabi ko siguro, responsable na. Kasi, parang natatakot na rin ako in the future na kung makapag-asawa lang ako ng katulad ko din na bata, baka magsisisi lang din ako. O mas maganda na yung parang matanda na, parang kasi parang responsable na ba sa sa buhay. Oh, ayan, dami kong kwento. Dami kong kwento. Ayan, natapos na pala yung paghuhugas ko. Ayan, pagkatapos niyan, pumasok na ako. Ano ba ginawa ko dyan? Oh, ayan. Inayos ko yung mga hinugasan ko last night na pinatuyo. Ayan, yung mga baso, kutsara. Ayan, nilagay ko sa mga lalagyan dyan. Yan lang yung bahay namin. Isang kwarto. Actually, 2 kwarto. Yan yung gawa. Yung isa, ginawa namin parang lahat ng mga namin doon, yung mga damit, yung isang kwarto talagang bed lang yun dyan. Kasi sobrang liit lang talaga yung bahay. So kung magre-rent naman kami ng iba, mas mahal. So yan, napagtsagaan lang namin since hindi naman kami masilan sa sa bahay. So ayan nan. Ayan, ginawa ko dyan. Maglalaba ako, pinaghiwalay ko lang yung mga pangbahay, panglakad, at saka yung puti. Kasi araw-araw ako naglalaba. Ngayon magagamit ako ng washing machine kasi medyo madami na. Actually, pag konti lang yan, talagang kinakamay ko lang yan. Kasi mas gusto ko yung kinakamay ko yung mga damit. Kasi parang hindi ako komportable sa washing machine. Kasi parang hindi talaga matatanggal yung Actually, yung asawa ko hindi naman masilan sa mga sa mga damit. Pero ako talaga masilan ako sa sa mga damit ba. Yung mga uniform ng mga bata. Ayan. Yung mga kailangan talaga maputi, malinis. Ayan. Talagang siguro yan eh. Talagang binibilisan ko dyan kasi pawala na yung tubig. So sabi ko, kailangan makalagay ako. So kung nagtaka kayo na bakit nilagyan ko yan ng parang itim sa kasi may buhangin yan yung tubig namin. So ayan, nilagyan ko na siya ng powder. Actually, kaya ako nakabili ng sachet kasi patapos na yung buwan, patapos na yung namin, yung grocery. Naubos na yung sabon, hindi pa nakasweldo. So, bumili lang muna ako ng parang sachet. Yan lang. Tapos yan, lalagay ko dyan yung mga uniform niya na white. Ayan. Tapos spin ko na yan at iiwan. Kasi, babalikan ko na lang yan mamaya pagkatapos niyan. Kasi ayan. Tano ko sana maglilinis dyan kasi yan vacuum. Linisin ko sana yung bed namin. So, ang nangyari pala, hindi naka-charge. So, walay. Abort mission. So, ayan. Ginawa ko dyan. Nagpunas-punas muna ako. Ayan. So, every morning, I think, kaya pala ako nagdi-drink niya ng juice na yan, cranberry, kasi maganda daw sa UTI yan. So, kasi ako prone ako sa UTI, hindi ko na alam talaga. So, talagang every now and then, umiinom na talaga ako niyan. Parang prevention ba. Ayan. Tapos, mag-check lang ako ng may mga email sa school ng anak ko. Ayan, nag-check din kung ano yung mga updates sa kanilang, yung sa school nila sa computer. Check. Ayan lang naman yung ginagawa ko. Parang hindi lang naman talaga sobrang ko busy kasi lalo na pag ako lang naman ma-minimize ko yung oras ko buong araw. Kaya ayan, nililinis ko yung electric fan kasi alam mo parang
magagalit na ata ako. Ngayon ko lang ata napansin na sira pala yan. Pero, sige na lang kasi madumi na, lilinisin ko na lang. Ayan. Kaya sabi niya, pagkatapos ko niya malinis, tinawagan ko talaga asawa ko. Ano ba yan? Yung electric pan pala sira, hindi mo, baka mamaya, natatakot talaga ako pag mag-electric, yung parang, matatanggal yan. So, sobrang, yan, higpit. So, pinilit ko talaga siyang, i-open. So, talagang hindi na matatanggal. So, sabi ko, wag na. Baka mamaya masira pa ako pang mapapagalitan niya ng asawa ko. Linisin ko lang yan ng naka pa siya. Hindi pa siya natanggal. Ayan, linisin ko lang yan. Kasi dito sa amin maalikabok eh. Sobrang maalikabok eh. Ewan ko pa. Ayan, linisin ko lang yan. Kasi yung minsan, ang anak ko kasi may asthma. Parang masilan siya sa alikabok. Kahit na hindi siya atake ng asthma niya, talaga nasanay siya na malinis yung bahay. Kasi yung husband ko is talagang malinis sa bahay ba. Ayaw niya ng mga alikabok na ganyan. Ayan. Ilalagay ko dyan yung Tapos nakita ko parang hindi pala dyan. Parang hindi pala masikip. Yung parang may takip dyan sa labas na hindi masikip. So, ginawa ko dyan. Talagang pinilit ko. Ayan. Nakikita nyo yung grabe yung effort ko, no? Ay, Diyos ko. Ayan. Nilagay ko dyan. Tapos, ayan na yung problema ko. Hindi na talaga yan maaayos. So, naiinis na ako dyan. Talaga may sinasabi na ako hindi maganda. Talaga may sinisisi ko sa so, pagkainis ko, kinuha ko na lang yung naka-reserve na electric fan. At saka, ayan yung gagamitin muna kasi yung isa sira eh. Ayan, continue. Pinalitan ko na yan ng isang bagong electric pan. Hindi naman yan bago, pero hindi yan sira kasi may sobra kaming isa na electric pan. So yan muna yung ginamit ko kasi yung isa, 'di ba? Sira yung takip niya. So instead na maghirap pa ako sa kakaayos nun, hindi na lang. Yan na lang, hintayin ko na lang mamaya yung asawa ko na siya na mag-ayos. Ayan, malakas naman pala eh. Ayan. Next ko yung gagawin ata is lalabas ako. Siguro lalabas ako kung nakita niyo. Ayan. Hindi. Kasi yung yung washing machine, naka-on yun. So, talaga maghihintay pa ako. So, yung ginagawa ko dyan, yan nga. Ayan. After ko nag-internet doon, nag-YouTube, ayan, lumabas na ako. Kinontinue ko na yung paglalaba ko. Ang dami ko dyang mas gusto ko kasi automatic naman yung washing machine namin. Kaso lang gusto ko talaga yung parang kinakamay ba yung yung labahan. Kahit dyan may gloves dyan pero ayoko talaga. Yung nagagamit lang talaga ako ng gloves pag may yung kamay ko may sugat. Pero pag wala, nako, talagang gusto ko talagang yung magbanlaw ng ayan. Ang dami kong labahan dyan. Siguro mga 3 days din kasi akong hindi nakapaglaba. Kasi every weekend naman talaga wala akong time pag andito yung mga bata. Nako, Diyos ko. Malalaki na sila pero yung time ko talaga, kahit saang sulok ako tatawagin ka pa. At saka ako talaga, inaano ko talaga yung time ko pag andito yung mga anak ko. Binibigay ko talaga yung time ko sa kanila kasi nga sabi ko, hindi na yan mababalik eh. Pag lumaki naman ang mga yan, hindi na yan talagang magpapababy pa sa'yo o Saya, ina-enjoy ko talaga pag andyan sila. O ayan, patapos na ata ako dyan pagbanlaw. So, ginawa ko, i-dryer ko na lang yan. Kasi, ngayon yung araw na yan makulimlim yan Maaga pa yung umulan. So, minsan kasi talaga hindi ako nag-dryer. Kahit automatic yung washing machine, mas gusto kong naiinitan yung mga damit Ayan. So, maghihintay lang ako hanggang lalabas muna ako. May garden ako dyan sa labas. Kung next time papakita ko sa inyo. Yung naayos ko na dyan ata, ipatapos na dyan. Sasampay ko na lang dyan. Yung mga ng mga bata, yan yung pinakamaano sila sa mga damit.
Sila yung kami ng papa nila. Isa o dalawang lang, damit sa isang araw. Sila, Diyos ko, nakakatatlo, lalo pa pag walang pasok. Pag dito, nako, magbabike. Yung damit nila, ilang beses na magpalit. Oh. Sabi ko sa kanila, nagagalit minsan asawa ko na parang magastos ba sa mga damit. Sabi ko naman, hayaan mo na lang. Kaysa naman basa yung likod na magkakasakit. Okay lang ako maglaba, basta wag lang sila magkasakit. Kasi alam nyo, kung nakaka-relate din kayo pag nanay kayo, Diyos ko, kung hindi makakatulog yung anak nyo, hindi ka rin makakatulog. So yun talaga yung ina-avoid ko na mangyari na magkasakit sila. Yun talagang nightmare ko na iniiwasan. Ayan. Dami yung labahan dyan. Pero talagang pag ako lang talaga may time, ini-enjoy ko talaga yung mga gawaing bahay. Kasi parang, di ba, yung pag-alaga mo sa kanila, mafe-feel mo yan pag talagang hands-on ka na, na gumagawa ng mga kailangan nila. Kaya, kahit ako'y naging, na yung may bahay lang na walang trabaho, is talagang dedicated talaga ako sa mga anak ko. Ayan, nagsasampay na ako. Yan mga yan hindi yan maaraw, parang maaraw sa labas, pero hindi yan, talagang mahangin lang talaga kasi parang may bagyo ata sa Luzon. Buti nga hindi na-cancel yung yung pasok ng mga anak ko kanina. Kasi nag-iintay naman ako na ma-cancel lang. Sabi ko, nako, mag-online na naman, dito na naman. Talagang mas nahihirapan ako pag dito sila nag-online Kasi parang hindi ako makagawa ng gawaing bahay. So talagang nagpapasalamat ako talagang pag sa school kasi mas advantage yun na nakikisilamuha sila sa ibang tao kaysa dito sa bahay na kami-kami lang din. Maganda yung nila association sa ibang tao pag talagang sa school pumasok. Ayan, patapos na yung labahan ko dyan. Ayan, hihintayin ko na lang sila mamaya na siguro around 2 o'clock yan. So mga 3 o'clock o 4 o'clock andyan na yan Kasi sabi ko sa kanila, pag may pasok, pag Monday yan, ngayon Monday, 4:30 yung yung dismissal niya. So talagang nagpa-plan pa kami na ayan, patapos na yan yung paglalaba ko ata. Yung pagsasampay ko. Tinatapos ko na lang yan yung mga uniform niya ata, yung last, yung mga uniform nila, tsaka mga kamiseta. So, usually talaga, pag maaraw, sa labas ako nagsasampay. Pero ngayon, mahirap naman na pag andyan na yung ulan. Andyan ka na naman, kukunin mo na naman. Yung inaayos ko na lang yung mga pinagamitan ko panglabahan. At pagkatapos na, linisin ko yan yung washing machine. Kasi yan yung role namin dito sa bahay kahit sa mga anak ko na pag ginamit mo, linisin mo. So, kailangan ako maging example din para sa kanila na pag ginamit mo isang bagay talagang linisin mo para magiging responsible pa paglaki nila kahit sa anong bagay. Pagkatapos nyan, siguro mag-i-idlip muna ako, mag-nap time muna ako mga 30 minutes kasi 4 or 4:30 darating na naman yan sila Siguro mga time nyan is around 2 o'clock. So talagang pagod na ako. Mula 4:30 ata ng umaga, gising na kami ng asawa ko. So mag-drain na talaga yung energy ko dyan. So magna-nap na muna ako dyan. Tapos mamaya pagdating nila, dyan na naman yan magsusimula na naman yan yung lahat ng gawaing bahay. Ayan, gabi na yan. Hindi ko na nakwento na ligo na pala ako. Nakaidlip ako siguro mga 30 minutes after ko kanina naglaba. So ayan, siguro mga time na yan na 6:30 na. Masyado ng gabi. Ayan, totally gabi na yan. Naghihintay pa rin ako sa anak ko kasi late na sila sinundo ng papa nila. Ayan, siguro mga 6:30 na yan, dumating na rin galing school. Ayan, sobrang excited, pagod na pagod sila. Ayan, nagbihis lang sila dyan pagdating nila. Tsaka diretso na yan gawa ng mga assignments nila. Kami naman ng papa niya umalis. Bumili kami ng hapunan nila kasi naghingi sila ng Jollibee. So sabi ko, sige, bibilhan ko sila.
Sabi ko, wag na silang sumama kasi masyadong matraffic. Gabi na nga sila nakauwi, so naawa naman ako. Nauupo lang sa sasakyan, tapos maghihintay. So sabi ko, dyan na lang kayo maiwan. Komportable naman sila dyan, tsaka gawin nyo na lang yung mga assignments. So yan, gutom na yan. Naghahanap na yan kung ano makakain sa ref. Wala dyang naiwan kasi hindi na ako nakapag-grocery since wala pa yung sahod. So yung pag wala na, pag ubos na, hindi na ako yung bibili-bili ng patingi-tingi. Maghihintay na lang ako ng sahuran tsaka bibili ng buo para hindi yung pasyadong yung magastos. Sobrang traffic kasi sa labas kaya it take time siguro na nakabalik kami, siguro it take 1 hour nakabalik kami dyan. So 6:30 kami umalis, siguro mga 7:30 siguro kami dyan dumating. Buti na lang pagka kinabukasan niya wala silang pasok kasi yung pasukan nila 4 times a week, so every Tuesday parang day off nila. Dang break time sa computer, ganyan daw yung nila, tapos make up time sa mga subjects na parang na-miss mo. So parang rin advantage rin sa kanila. So sabi ko, since wala namang pasok bukas, okay lang din na malilit yung dinner namin kasi gusto nilang magpabili ng Jollibee. So ayan, naghihintay ang mga yan. Tapos sabi ko sa kanila, check nyo yung, tumawag ako dyan kasi parang hindi ako komportable na maiwan ko sila. Sabi ko, ilock nyo yung gate since gabi na. Alam mo naman mahirap na, most especially pag gabi na. Yan yung yan. Sabi ko sa kanya, kunan yung picture yung ID ko kasi naiwan ko. Tapos isend niya sa messenger since kailangan ng discount card. Ayan. Thank God naman at masunurin ang mga yan. Pag nagalit ako kasi takot ang mga yan. Pero hindi naman ako namamalot. Yung siguro ng lang, medyo stricto ako yung maliit. Ayan, dumating na kami. So grabe yung pagod namin. Excited na sila kasi gutom na yan. So, prepare lang ako. At saka kakain na kami dyan. Hindi nyo pala napansin, hindi nyo makikita yung asawa ko kasi sabi niya, wag mo ako isama sa kalukuhan na nahihiya daw siya. So sabi ko, mo naman, killjoy mo naman. Sabi niya parang daw, yan lang yung pahinga niya, tapos isasama ko pa siya. So wag na lang, kung gusto ko daw, kami na lang na mabata. So ayan, prepare na ako ng hapunan namin, kakain na kami dyan. Tapos, i-edit ko lang yan mamaya pag, andyan yung asawa ko, i-edit ko lang yan na kami na lang. Kasi, syempre, bigyan rin natin ng respeto kung ayaw niya. Kasi, naman yan, responsable naman yan siya. Naghahanap buhay yan sobra para maibigay yung gusto namin sa buhay. Ayan, gutom na yan si Miggy. Yung isa din. Na yan nagpabili sila, nagbumili na lang ako ng parang buo kasi mas mura yung buo. Sabi ng asawa ko, sana ayaw niya ng Jollibee. Sabi ko naman, sumabay na lang tayo. At saka para hindi masyadong mag-asos, bibili na naman kami magkano. So ayan, kung nakikita nyo, may earlier than, may may ampalaya na niluto ko. So ininit ko lang sa microwave. At saka, ayan, sinabay namin sa ulam namin na fried chicken. Yan. Yung asawa ko si lumabas ata siya dyan. Kasi sabi niya gusto niya daw ng yelo. Ayan yung anak ko na isa na pag-utusan niya. Hindi pa yan kakain kasi kanina habang naghihintay sila sa papa niya kumain daw siya sa school. Everyday kasi pinapadalhan ko sila ng tig 100 pesos. Sabi ko, gagamitin lang nila pang emergency yan. Pero hindi nila bibilihin kung ano-ano lang. Kasi minsan pag yung trabaho ng asawa ko kasi yung parang kuta ba, pag hanggang maubos mo. So minsan nauubos na yan mga 6 o'clock na. So talagang late na, sabi niya, naghihintay lang naman yan sila sa school. O sabi ng anak ko, gutom na daw siya. Sinabi ng papa niya, sige gamitin mo na lang muna yung 100 dyan. At saka na lang, papaalam na lang natin sa mama mo pagdating. So ayan, hindi yan gutom. So sabi ko, kakain na kami. Ayan. Patingin-tingin din niya, sabi niya, ayoko talaga. Sabi ko, sige mamaya ka na. Tapos madami pa naman yan. Siguro 8 pieces ng fried chicken yan yung binili ko.
Sabi ko, ano naman, pag ganyan naman na pagka kinabukasan na walang pasok, hindi ko sila talaga pinipressure na kailangan kumain kayo ng ganyan. Kasi yung sa akin lang ba, ewan ko ha, depende naman siguro sa pagdidisiplina. Nirespeto ko naman yung ibang disiplina ng mga nanay. Sa akin kasi more freedom ako pero disiplinado ako pagdating sa ugali. Pero sa yung kakain ka talaga, dapat ganito kakain ka. Parang hindi naman kasi sa akin na naman, maano naman yan, pagutom sila. Kasi maranasan naman dati natin yan na pag kahit na hindi ka gutom, tapos pag sinabing kakain ka talaga. So parang ayoko talaga yung mga naranasan ko na parang mali. Ayoko talagang sa pagdisiplina ng mga anak ko. Ayan, na ako dyan, nagligpit na mga pinagkainan namin. Ayan, nagpunas-punasan. Alam nyo kasi, kaya kami nagsisiksikan dyan sa table. May table naman sa labas. Kaso lang ayoko talagang gumamit doon kasi, malamok. Kasi walang yun sa garahe eh. Ayan, sabi ko, naghugas na ako pagkatapos niyan. Ang dami kong hugasan pag may pasok, sa totoo lang. Kasi, yung mga bauna ng mga anak ko, tagdadalawa sila. Tapos may extra pa yan na parang pang snacks. So, siguro mga tatlo sila. Tapos may maliit na lalagyan ng ketchup, lalagyan ng mayonnaise. At saka 2 set ng kutsara yan. Tagdalawa silang set. Kasi minsan yung isang kutsara gagamitin nila sa tanghalian. Yung isa naman is ginagamit nila lalo na pag pancake yung baon nila. So, yan lang. Yung ako dyan, naghuhugas kasi may pinagkainan kami kaya hindi pa ako nagluto. Nako, pag nagluto ko siguro yan. Parang higante yung ko, yung hugasan. Buti na lang hindi ako nagluto kasi bumili nga kami sa labas. Ayan. Tapos pa ko dyan kasi alam nyo, yan, walang tubig. So sabi ko, pagtsagaan kasi ayoko talaga maghintay. Sobrang liit dyan ng tubig. Ayoko talaga maghintay na ngayon, yung kung saan palalaki yung tubig doon ako maghuhugas. Sabi ko ay wag na. At saka masasayang oras. Pagod na rin ako niyan kasi 'di ba mula umaga nag-vlog ako 4:30 gising na kami hanggang ganyang oras nagnap lang ako ng pero talagang Diyos ko, pag nanay ka talaga wala kang pahinga, natutulog ka, iniisip mo naman yung paggising mo, yung gagawin mo, naggagawin ka. Ayan, ang dami kong hugasan. Usually kasi yung asawa ko talaga naghuhugas kasi gusto niya talaga pag after kumain gusto niya daw yung para makipag-exercise siya. Kasi kung hindi niyo kasi nakikita, pag nakikita niyo asawa ko mataba din. So sabi niya gusto ko talaga tumayo. Sabi ko naman gusto ko na magbawas ng timbang kasi tingnan niyo ang taba-taba ko na dyan. Ako na lang yung gawin mo niyan at saka syempre naawa rin ako na holder rin siya sa labas. Tapos pagdating ng pero alam mo yung asawa ko hindi nagbibilang ng trabaho talaga, sa totoo lang, sobrang yan sipag. Kung yung pagdating niya, kung yung hindi yan ang talagang, ganyan dito ka lang, hindi talaga yan. Kung may trabaho, gagawin niya yan. Kaya talagang maswerte ako sa asawa ko na napaka-responsable. Yan yung mga anak ko siguro naglalaro dyan sa loob. Tapos ako, yung asawa ko andun sa sasakyan. Kasi dalawa yung sasakyan na namin na yung ginagamit na sa sa cargo kasi kami parang nagde-deliver ng cargo. So yung nire-rent yung ang car namin. Yan yung trabaho ng asawa ko araw-araw, 2. Tsaka yung isa may driver din yun. So ayan lang, yun yung hanap buhay ng asawa ko. Yung pinagkukunan namin ng pang-araw-araw na At saka, maswerte ako sa anak ko kasi yung kapatid ng asawa ko, siya na yung sumagot sa sa tuition ng anak ko. So, nagpapasalamat talaga ako na tinulungan niya kami kasi malaking din sa amin bawas. Most especially na sobrang mahal na ng school. Dati, hindi na lang ako magsasabi kung magkano kasi basta one of the best school dito sa amin yung sa school na anak ko. Ayoko naman na sasabihin nila baka nagyayabang ako, diba? Basta yan, mahirap lang kami pero talagang inaahon ng asawa ko na makapag-aral yung mga anak ko sa
magandang school since naman na yan ang talaga nga, yung sabi ko sa inyo, no, kwento ko sa inyo na yan ang ibibigay namin sa mga anak ko pag tanda nila, yung magandang education. So ayan, lumaki-laki na ata dyan yung tubig eh. Pero ayan, dami pa dyang hugasan eh. Pero alam mo talaga, sabi ko sa inyo, nag-enjoy ako habang basta gawaing bahay na talagang wala lang pressure. Parang kunwari, maghuhugas ako tapos kailangan ko gawin ko na mag-pressure ako. Talagang, hindi kasi ako maano eh, hindi ako yung sobrang bilis kumilos. At least, di ba? At least malinis. Kaysa naman mabilis ka kumilos pero hindi naman malinis. Yun yung ano ko. So, ayan, dami kong hugasan. Pero nagpapasalamat lang talaga ako na yung asawa ko is very supportive na ako nga yan lang yung ginagawa ko, gawaing bahay siya, lahat-lahat, Diyos ko. Pag dito kasi sa city, lahat ng gastusin, grabe. Most especially yung gastusin sa sa lahat, internet. Most especially kasi yung mga bata dito, internet na eh. Internet, yung electric, yung tubig, bahay, cable. Tapos may mga bills pa kami sa mga cellphones. At saka sa, pa ba? Basta, ang dami naming bayarin. Puti na lang talaga, sa awa ng Diyos talagang, mababayaran din every month. Kaya, ako sa budget, parang, hindi ako talaga magasta. Talagang pagdating ng sahod ng asawa ko, napupunta lahat sa bayarin muna. Tapos, yung maiiwan dyan, yan na lang yung yung pagkakasyahin ko sa aming budget. Kasi naman kung hindi ko pagpakakasyahin, kami rin magsasuffer. Kung iyong nakikita, mag-iinit ako ng water dyan. I-sterilize ko yung mga ginamit na kutsara mula umaga hanggang gabi. Pagkagabi kasi, nag-sterilize ako ng lahat ng mga, kutsara, tinidor, knife. Kasi 'di ba, yan lagi yung, nakakahawa lalo pag may ubo yung isa sa bahay. Tapos yung kutsara na gagamitin mo is hindi mas-sterilize. Ayan, ang dami ko pa rin hugasin. Pero madali na lang yan matapos. Konti-konti na lang yan. Nagmamadali rin ako kasi gusto ko na rin magpahinga siguro kasi pagod na rin ako buong araw. Diba, naglaba ako kanina, naglinis. Tapos, hindi ko naman lahat ng video pero marami pa rin akong ginawa doon sa loob ng bahay. Tapos especially sa banyo, naglinis pa rin ako bago ako naidlip kanina. So, panoorin nyo na lang.
Nakatapos na rin ako dyan. Tapos na akong maghugas ng, siguro 1 oras yung paghuhugas ko dyan. So, thankfully, natapos na din sa wakas. At saka makapaglinis na ako dyan. Ayan. Maliit pa rin yung tubig namin kasi, ano na yan eh. Ayan, may nakalimutan pa pala ako yung mga water bottle pala ng mga bata na iwan na ano ko. Nakalimutan hugasan. So, ayan, naghugas pa uli ako dyan. So, diba, paulit-ulit kung ano, paulit-ulit yung ginagawa ko. Ayan, natapos din yung paghuhugas ko. Kaya pumasok na ako dyan sa loob. Tapos inayos ko lang yung mga bowl na tuyo na kanina pa tanghalian ginamit. So, ayan. Tapos, nag-prepare na ako ng higaan. Yung mga AirPods andyan sa higaan. Ayan. Yung naman kasi, ako lang naman mag-isa kanina sa bahay. Kaya yung nagnap ako ng tanghali, yan lang yung ginamit ko. So, ayan. Iko-close ko na yan kasi, on ko na yung aircon at saka nagpe-prepare na ako kami matutulog dyan. So, ayan. For the whole day, pagod na pagod ako. Sobra. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. At ma-inspired naman ako na gagawa ulit ng video. Maraming salamat sa inyong lahat.